Ang aking lang panawagan dahil bago po ako mag-deliver ng privilege speech, Mr. President, ay nagpaabot si Mayor Zamora na bakit daw po ako tatitindig at titirahin pa ho sila. Hindi po ito pagtira. Tinatawagan ko po yung mga mayor, yung mga maninipis sa mukha, tumitiklop, at binibigay po yung perang nararapat para doon sa mga empleyado. Pero yung mga makakapal na mukha, hindi bumibigay. Ewan ko lang, ako'y nananawagan kay Mayor Zamora, kung manipis po mukha nyo, ibigay nyo na. Kung makapal na mukha nyo, i-ombudsman ka. Kasi Mr. President, may batas naman tayo against that. Nakakarang taon, lumapit sa aking opisina ang ilan sa mga retiradong empleyado ng pamahalaan ng lungsod ng San Juan. Ayon sa kanila, hindi pa rin sila nababayaran sa serbisyos na kanilang nilaan sa paglilingkod sa lungsod. Bumugit kumulang sa 20 empleyado po ang dumulog at nagsumbong na rin ang kanilang hinaing. Kagaya po ng iba, mga kawani ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang panig ng bansa, pagsaserbisyo publiko na po ang kanilang naging buhay. Karamihan sa kanila yung mga dalaga at binata pa nung sila nagpumasok at nagsimula ng karir sa local government service. Sa City Hall na po, naligawan ng iba sa kanila at nakapag-asawa. Doon na rin po sila tumanda. Karamihan po sa mga nabanggit ng mga retiradong empleyado ng San Juan City Hall ay nakapaglingkod pa noong aking termino bilang mayor at maging noong panahon ng panunungkulan ng aking ina, si Mayor Gia Gomez, maging ang aking pong kuya at kapatid ni Senator Jigo Estrada at ang dating Mayor Erap. Sila po ay mga personal kong kakilala at mga nakatrabaho. Masasabi ko pong mabubuti silang mga tao at huwarang makawani ng pamahalaan. Noong naglilingkod pa ang manabanggit na retired employees sa San Juan ay hindi sila namili ng tutulungan at pagsisilbihan, anuman ang partido o grupo na kinabibilangan ng nangangailangan. Dahil ganoon pa man, hindi po ba? Ngunit nung sila po ay nagretiro, mistilang tinignan at pinasama ang kanilang mabuting ugnayan sa aming pamilya. Ginoong Pangulo, tumindig po ako ngayon hindi lamang para sa mga inating retired employees ng San Juan City Hall, kundi para na rin sa lahat ng makawani na pinagkaitamatanggap kung anumang nararapat para sa kanila. Tunay nga pong nakadismaya ang hindi pagbabayad ng terminal pay sa mga retirees. Ngunit hindi ko pong nakaalarma kung ano ang pagharang ay sa kanilang hindi kaalyado na mga kawani. Ang kasalukuyang dinarana sa mga retirado empleyado ng San Juan ay ang malungkot na larawan ng lokal na politika sa ating bansa tuwing nagkakaroon ng pagpapalit ng liderato, may kulay at pagkakahati-hati. Ang aking lang panawagan dahil bago po ako mag-deliver ng privilege speech, Mr. President, ay nagpaabot si Mayor Zamora na bakit daw po ako tatitindig at titirahin pa ho sila. Hindi po ito pagtira, Mr. President. Ito po ay pakikiusap upang maibigay na ang terminal pay ng mga empleyado na halos 4 na taon na mula nang sila po ay nagtapos sa serbisyo sa San Juan hanggang ngayon ay hindi pa ho nila nakikita. Sa aking pagkakalam din, Mr. President, these are services rendered. Ang terminal pay o terminal leave pay ay kanila pong pera na pinagpaguran sa pagsisilbi habang nagsisilbi nang sila po ay empleyado pa ng San Juan. Mr. President, as Chairman of the Senate Committee on Local Government, this humble representation cannot tolerate this practice of taking hostage the terminal pay of local government employees. Ibigay na natin dapat ang pera na pinaghirapan nila ng ilang taong serbisyo. My office reached out to the Civil Service Commission to seek assistance for the above-mentioned retired employees. We still await for a favorable response from the Commission. One of the retirees also filed a complaint in the Anti-Red Tape Authority. However, up until now, there is no decision or resolution. 2 months ago, just a week before Christmas, I was once again visited by the said employees. I was hoping that during the Christmas season, baka may maganda ng balita, baka nakuha na po nila ang kanila pong mga terminal pay after 3 years. But unfortunately, Mr. President, it seems that after exhausting all efforts to possibly amicably resolve their monetary claims, there was still no significant progress. In fact, Mr. President, I had the chance when I saw Mayor Zamora in one event, I reiterated a couple of times na sana naman ibigay na nila ang terminal pay. Ang sabi po niya ay wala daw kasi sa budget. But Mr. President, it's just prioritizing, no? If they were able to bring the employees, department heads, barangay officials, and some leaders to Karamuan, no, for a team building, that could have defrayed already probably 5 or 6 terminal leaves of these employees. Mr. President, it is very difficult to comprehend the unreasonable delay in the payment of terminal pay of retired employees who have satisfactorily complied with all the requirements asked from them. In fact, there is a law which ensures the early release of retirement pay, pensions, gratuities, and other benefits of retiring government employees. Republic Act number 10154. It was back then sponsored and co-authored by our colleague here in the 19th Congress, Senator Bong Revilla. The law categorically states that retirement benefits should be released within 30 days from the actual retirement of the employees. Section 2 RA number 10154 acknowledges in its declaration of state policy that public officers and employees who spent the best years of their life serving the government and public should not be made to wait to receive benefits which are due to them under the law. Further, it was also reiterated that the highest priority
shall be given to the payment or settlement of the pensions, gratuities, and or other retirement benefits of retiring government employees. There's even a penalty of suspension from service without pay from 6 months to 1 year in the event of unjustified failure or refusal to release retirement benefits due to an employee. Mr. President, malinaw po. Ang sabi na batas, within 30 days of actual retirement, the employee should already get their terminal pay. It has been almost 4 years, Mr. President, and they are still waiting for their terminal pay. Para sa atin po siguro, malita bagay po yun, pero para sa ordinaryong kawani o empleyado ng pamahalaan, napakalaking bagay po ng terminal pay na sa kanilang pagretiro na magagamit pa nila sa kanilang pamilya o sa kanilang hanap buhay, no? sa kanilang pagretiro. It is indeed fair to say that most productive years of their careers and their lives were dedicated to service. These are years of opportunities that can never be brought back. If they are not paid what is due to them, there's no other way to describe this as political vendetta. To the retirees of San Juan and all other government units from one public servant to another, we thank you for your service, our people, and our country. Kaya nga po, Mr. President, ako po tumayo. I know that this is a local matter, but sabi ko sa kanila, kanina pa po sila lalapit, no? Na gayong pumunta na po sila sa mga ahensya, sa ARTA, nagpunta na rin tayo sa Civil Service Commission, pero mag-aapat na taon na po ay inaantay pa po nila ang kanila pong mga terminal pay. Andito po ang sa kanila, Mr. President, no? Si Dante Santiago, dati po naming konsyal at naging department head, 18 years of service. Si Miss Immaculada Mauricio, dati pong Chief Administrative Officer ng aming pong San Juan Medical Center, 12 years of service. Dr. Apolinario Esquivel, dati po naming Medical Director, is also here, 25 years of service. At siyang dati kong Vice Mayor, naging konsehal at ng San Juan, si Leonardo Boycelas, ay 31 years of service. Konsehal William Gon, 9 years of service. At ito po, Mr. President, si Tita Bioli po. Iya po ay pumasok ng San Juan nung si Mayor Era pa, ang aking ama pa ang mayor. Naka-shorts pa ho ako nun. Nakita niyo naman po, no? Tita Bioli, tayo kayo. Very frail na po. Hindi na nga po nakapag-asawa dahil kahit linggo, nandun po yan, nagtatrabaho sa aming City Hall. Yan po ka-dedicated si Tita Bioli. 31 years of public service, naputol pa ito, no? Kung ito susuba, baka 40 years na ang kanya pong total in public service. At ang isa pa, si Vinia Motiagudo, 18 years of public service. Si Morel de Sena, 17 years. So, Mr. President, yun lamang po ay kaya nga po, ako'y tumayo siguro para matingnan natin kung ano po ang pwedeng gawin natin sa batas para naman po doon sa magiging biktima rin. I'm sure hindi lang naman sa San Juan po ito nangyayari. Doon din sa ibang lugar na kung saan nagkaroon ng pagbabago ng administrasyon, madalas ay nangyayari po ang ganito. Kaya nga po, buti na lang ay kasama natin si Idol Senator Raffy Tulfo. Talagang sinumbong ko na kay Tulfo ito para magkaroon ng aksyon at baka para bumilis-bilis naman na Idol Raffy, nakakawa naman ang aming mga nagsibi ng matagal sa aming pong lungsod. 20, 30 years, 17 years, at hanggang ngayon po hindi pa nila nakukuha ang kanilang pong terminal leave, which I believe that is their money earned and services rendered. Kanila po ang perang yan, kaya hindi po dapat ipagkait sa kanila. Salamat, Mr. President. Mr. President, marami na pong experience dito po sa kaso tulad ng kaso na sinabi ni Senator JV in the past. And I fully support Mr. President, Senator JV Ejercito. Nakakalungkot nga po na maraming ganitong klase pangyari. In my experience in the past, marami po ako natulungan na. Tinatawagan ko po yung mga mayor, yung mga maninipis sa mukha, tumitiklop, at binibigay po yung perang nararapat para doon sa mga empleyado. Pero yung mga makakapal na mukha, hindi bumibigay. Ewan ko lang, ako'y nananawagan kay Mayor Zamora, kung manipis po mukha nyo, ibigay nyo na. Kung makapal na mukha nyo, i-ombudsman ka. Kasi Mr. President, may batas naman tayo against that, di ba? Na kailangan maibigay. I think it's just implementation ang kulang dito. So therefore, kung nagmamatigas si Mayor Zamora, sasampan natin ang kaso sa ombudsman. At, on top of that, siguro iparating natin sa mga constituents niya, sa mga botante, about his character. And then let the voters decide pagdating na eleksyon. Kung sisibakin ba o i-retain ang isang lingkod bayan na hindi ginagawa ang tama para sa kanyang mga botante, para sa kanyang mga constituents. Naniniwala po ako kay Senator JV, sinabi niya, nothing political as far as he is concerned. Pero kay Mayor Zamora, mukhang political vendetta na nangyari dito. Ang masakit, yung nag-uuntugang bato, dalawang batong nag-uuntugan, ang naipit, yung mga malilit na mga kababayan. Kaya Mr. President, nananawagan ako, it's about time, siguro, pag-isipan kung paano maging stricto yung implementation tungkol sa batas na panggigipit sa mga terminal leave ng mga empleyado. For now, I'm calling upon Mayor Zamora for the second time. Mayor, Sir, kung manipis po ang mukha nyo, kung ako po sa inyo,
Pakawalan niyo na po yung pera ng mga constituent niyo o ng mga dati niyo empleyado. Pakawalan niyo na po. Dahil kapag hindi, isa po ako na makikipag-usap sa inyong mga botante at makakarating sa kanila lahat ito kung anong klaseng mayor kayo na nangapi at nanggigipit na mamalit nating kababayan. At kung makapal pa rin ang mukha nyo, ako po itutulong para maisulong yung pagsampa ng kaso sa ombudsman against you. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you very much, Mr. Colleague. Narito ang inyong mga comments sa ating mga video. At po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865535757.